Praise the Lord. Tayong lahat ay manalangin. Tayo po ay magtaas ng ating makamay, purihin ang ating mahal na Panginoon Diyos sa mga sandaling ito. Opo, dakila, mapagpala, makapangyarihan namin Diyos, Ama Banal, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, kami mahal na Panginoon, nagpapasalamat sa mga sandaling ito, sa iyong pagabay patnubay sa bawat yugto ng aming panambahan, mahal na Panginoon, na kami sinamahan, ginabayan mo na sa mga awitin aming inihandog sa iyo, mga buhay na patotoo, aming napakinggan, sa lahat po ng mga awitin ng mga beloved choir, sa mga anak mo na bigyan ng kaloob ng buong katapatan, higit sa lahat, sa iyong napakatamis sa presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami sa pakikinig namin ng iyong mga banal na salita, buong pagpapakumbaba. Kami narito, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami at patawarin sa pangunat dalangin ng aming minamahal ginagalang aming mahal na pastor. Lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang iyong mga banal na salita sa oras na pong ito. Sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway, aming sinasaway in the mighty name of Jesus. Jesus cast out in Jesus' name. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pong dakilang Diyos sa buhay sa mga sandali pong ito. Tayo pinagpapaabot. Ating pong pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas sa pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Ating pinakamahal na Panginoong Jesus, ating po pinapaabot, ating pagbati po, ating pagrespeto, dobling paggalang po sa ating beloved honorable parents in the Lord, sa mga pagtuturo, mga pangangaral, hindi natin makakalimutan, mga minamahal na sila po ang mga kinasangkapan, ginamit ang mahal na Panginoon upang tayo ay magtamasa sa buhay natin ng talagang napakalaking pagpapala nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Ating pong pagbati, pagrespeto, dobling paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Evangelist Fuldes Rod Almeda, and our beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeda, and also we greet with love and respect the beloved Almeda children and families, sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved choir members and co-workers in the vineyard of our loving God, and also we greet beloved webcast viewers. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Maminamahal, praise the Lord. At kindly, basahin natin ating pong mga Bible from the book of Isaiah, 55 verse 9, verse 10. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved. Pakitama lang po sa monitor. Verse 9 and verse 10 tayo. Ito po ang sinasabi sa Isaiah 55 at ang talata ay 9 at 10. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. 10. Sapagkat kung paano ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mangangain. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng Word of God. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, ang ating paksa ngayong sandaling ito, ating pamagatan, good things comes from trials. Ano po? Ang mabuting na idudulot ng pagsubok. Verse 9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Verse 10, for as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Maminamahal, ang sabi na salita ng ating mahal na Panginoon, dahil sa ang salita ng Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo, kapag ka ang Krisyano po ay dumaranas ng trials, mga pagsubok, mga minamahal, alam niyo po, yung terminong ito ay ginagamit lang po, o madalas po natin mapakinggan sa mga believers, mga mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa sanlibutan, mga minamahal, minsan yung naririnig natin, sila ay dumaranas ng kabiguan sa buhay,
O kaya mga minamahal, sila po ay pinagsakluban ng langit dahil sa matinding nangyayari sa buhay nila. Yung iba mga minamahal, sila po ay bigong-bigo na sa buhay nila. Pero ang termino natin, pagka meron tayong mga dinaranas na pag-uusig, kahirapan o kalungkutan, bilang Kristiyano, tayo po ay nasa trials. At during trying time ng buhay natin, mga minamahal, isipin natin, alam niyo po, ang pagsubok po ba ay nakakabuti sa isang Kristiyano o ito po ay nakakasama? Ang sabi na salita ng ating mahal na Panginoon, katulad ng ulan na lumalagpak dito sa lupa. Ano po? Minsan, sa panahon ng kalamidad, ang ulan maaaring nakapagbigay ng pinsala dahil nagdadala ito mga minamahal ng bagyo o paggiba mga minamahal na mga lupa. Pero ang sabi na salita ng ating mahal na Panginoon, ang ulan ay lumalagpak, mga minamahal, para diligin ang mga pananim, para magbigay buhay sa mga pananim. Para mga minamahal, meron pong sapat na aanihin ang mga nagtatanim. So mga minamahal, tingnan natin yung magandang bagay na idinudulot ng trials. Everybody shout, praise the Lord. Kasi po mga minamahal, yung hindi magagandang bagay, hindi tayo nagkakaroon doon mga minamahal ng pag-asa. Pero yung magagandang bagay, pag nakita natin mga minamahal, kung bakit merong trials na maaaring darating sa buhay po natin bilang mga believer, mananampalataya ng mahal na Panginoon. We are in the true church. Nasa totoong iglesia tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung ano yung naranasan ng mga naunang mga believers in the Old Testament and even in the New Testament, mararanasan din sa iba-ibang pamamaraan lamang po, mga minamahal. Pero ang isang magandang bagay dahil ang trials o mga pagsubok, ano man ito mga minamahal, dumanas ka ng kahirapan, kawalan, mga minamahal, kagipitan, nawalan ka ng trabaho, mga minamahal, nawala yung negosyo mo, mga minamahal, maaaring isipin lagi natin, kayang ibalik yan ng mahal na Panginoon. Kayang palitan yan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil kapag tayo ay merong pag-iisip na sa mahal na Panginoon, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, kahit ang imposible, kayang gawing posible ng ating mahal na Panginoon. Dahil may mga Kristiyano, mga minamahal, pag matindi na po yung trials, ano po, minsan, may mga believers, they begin to question God. Ang mahal na Panginoon, He is an all-knowing God. Alam niya po ang lahat. Sabi nga mga minamahal ng verse 9, tinan niyo po. Sabi ng salita ng Diyos sa verse 9, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. For as the heavens, ang sabi rito mga minamahal, ng verse 9, are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kung titingnan natin mga minamahal ang lahat ng sitwasyon bilang isang Kristiyano na may takot sa Diyos, umiibig ka ng tapat sa ating mahal na Panginoon, my God is real. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka mga minamahal malulugmok sa panahon ng trials. Kapag inisip mo, meron akong totoong Diyos, nagaano man mga minamahal, kalaki ng pagsubok, God is preparing us for a greater blessings that will come after the trials. Tingnan natin yung positibo, mga minamahal. Tingnan natin yung magagandang bagay na kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal, good things that comes from trials. Sabi ng Bible sa 1 Peter 5 verse 10, it strengthens our faith. Ito po yung nagpapatatag ng ating pananampalataya. 1 Peter 5 verse 10, maminamahal, and Hebrews 10 verse 38 and 39. Dito po sa unang sulat ni Pedro, ang kabanatay 5 at ang talatay 10, ito po sinasabi,
At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y magkapagbatang sandaling panahon, at siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Next verse po tayo at mamaya, i-ready na rin po natin, mga minamahal, Romans 8, verses 26 to 28. Ito po ang sinasabi sa mga Hebreo. Kabanatang 10 at ang mga talata ay 38-39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kung hindi sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano mga minamahal? Sabi po ng Word of God, napakaganda po. Ano po? Sabi po ng salita ng mahal na Panginoon, but the God of all grace who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while. Tingnan niyo po. Sandaling panahon lamang yung trials po pala. Yung pagsubok. We will suffer for a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Ang dakilang Diyos ay may magandang plano sa mga pagsubok sa buhay po natin. Amen. Sabi ni Job, nung sinabi ng asawa niya, Job, namamalagi ka pa ba sa pagtatapat mo? Nawala na ang lahat ng meron sa kanila. Nawala ang kanyang magandang buhay, lahat ng property, mga minamahal, pati mga anak niya, nawala sa kanya. Sabi ng kanyang asawa, Job, itakwil mo na ang Diyos mo. Pero si Job, nakita niya sa panahon na siya'y walang-wala na. Sa panahon, mga minamahal, na siya ay meron pang karamdaman. Merong totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi ni Job, hangal na babae. Sabi niya po sa kanyang asawa, magpapasalamat ka lang ba sa Diyos sa magagandang mangyayari sa buhay mo? At doon sa masasama ay hindi ka magpasalamat. Nakita ng mahal na Panginoon ang kanyang marubdob na pagtitiwala at pananalig sa makapangyarihang Diyos. Amen. Sa mga trials, makikita natin yung tamang plano ng mahal na Panginoon, hindi sa plano natin. Amen. Kundi kung ano yung gagawin ng mahal na Panginoon, kapag nasa oras ka ng kagipitan, sa oras, mga minamahal na ikaw, sabi nga mga minamahal sa Bible, pigang-piga ka na. Gipit na gipit ka na, mga minamahal. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, ang dakilang Diyos ang siyang magpapatatag, magpapatibay ng ating pananampalataya. Paano magiging matatag, mga minamahal, ang Kristiyano sa panahon na siya'y nasa trials? Isa lang ang ating natutunang sinabi ng ating beloved, honorable parents in the Lord. Ating mahal na pastor. Ating beloved assistant pastor. Nung sila'y walang-wala. Sa panahon ng kahirapan, more or less 10 years, napakahabang panahon, mga minamahal. Lagi lang nakatuon ang isip ng ating mahal na pastor sa ating mahal na Panginoon. Hindi nawala yung kagalakan sa puso niya, mga minamahal, kung paano siyang tinawag ng mahal na Panginoon kahit sa panahon na sila'y nasa kahirapan. Hindi, mga minamahal, nagbago ang kanilang pag-ibig, ang kanilang panalangin, ang kanilang sakripisyong ginagawa para sa mahal na Panginoon, ang pagmamahal sa kaligtasan ng iba. Amen. Pag may trials pala, amen, huwag kang madadown. Huwag kang susuko. Dahil tayo ay mga mananagumpay na mga anak ng ating mahal na Panginoon. We are the children of God. Amen. We are more than conquerors. Sabi ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya nga hindi tayo doon sa mga tumatalikod pag may trials. Umaayaw. Hindi tayo, mga minamahal,
tinawag ng ating mahal na Panginoon para pagdating ng pagsubok, mga minamahal, iiwanan natin ang ating mahal na Panginoon. Tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon sapagkat merong napakadakilang pangako ang ating mahal na Panginoon. Doon sa mga nagpapatuloy, kahit walang-wala, kahit may pagsubok ka, may dakilang pagpapalang gantimpalang inihanda ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung sasagutin natin ang katanungan, may mabuting bagay ba na nangyayari pag ang Kristiyano ay nasa pagsubok? Nakakabuti ba ito sa kanya o nakakasama? Lahat tayo, sasagot tayo, ito'y nakabubuti para sa ating pong lahat. So hindi ka magtatampo sa Diyos, hindi ka magtatanong sa ating mahal na Panginoon. Maaring, kung meron tayong itatanong, ang tatanungin natin ang ating sarili. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Kasi yung pag-ibig natin sa Diyos, minsan baka yun ang kailangan. Baka iniiwan natin ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Napakinggan natin ang maraming testimony. Mahirap mawala sa mahal na Panginoon. Kahit mawala ng lahat ng yaman sa mundo, lahat ng material na meron sa mundo, huwag ka lang mawawala sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagat may mga believer present nasa loob ng church, pero malayo ang puso sa mahal na Panginoon. Malayo ang isip sa ating mahal na Panginoon. Kaya minsan, sinasabi na salita ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay naglingkod sa totoong Diyos, ibigay mo na ang pinaka-the best na paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Through ups and downs ng buhay natin, mga minamahal, our love for the Lord must be unchanging. Dapat hindi nagbabago ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Kaya pag sinabi, mga minamahal, ang believers nasa trials, ibig sabihin, meron siyang labis na pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Ngayon, nasa trials ka. Pero pagkatapos na masubok ang ating pananampalataya, mga minamahal, mamaya makikita natin, our faith will shine brighter than the trials that we have today. Everybody shout, Amen. Basahin natin, Romans 8, verse 26 and verse 28, mabinamahal, ang sabi po ng salita ng ating mahal na Panginoon, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanatay 8 at ang talatay 26 hanggang 28. Ito po sinasabi, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga ibig na hindi maisasaysay sa pananalita. 27. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Everybody shout, Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ang sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, good things that comes from trials is spiritually growth and maturity. Ibig sabihin po, mga minamahal, ipinapahintulot ng ating mahal na Panginoon ng mga trials nang naaayon sa antas ng ating pananampalataya. Dahil hindi magbibigay ang mahal na Panginoon ng trials na hindi po natin kaya. Bago pa man ipahintulot yan ng mahal na Panginoon, alam ng mahal na Panginoon ang estado ng ating pananampalataya. So pag nag-grow ka, mga minamahal, sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng salita ng dakilang Diyos, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit. Tingnan niyo po, maminamahal, dahil nasisiyasat ang mahal na Panginoon, alam ng mahal na Panginoon ang laman ng ating pag-iisip.
because He maketh intercession for the saints according to the will of God. Verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. All things work together for good. Everybody shout, Amen. Pag naunawaan natin, mga minamahal, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na makabubuti sa ikabubuti ng lahat ng mga nagsisiibig sa Diyos. Hindi po sinabi doon, mga minamahal, that all things will work bad or worse, kundi all things will work together for good. Amen? Makabubuti, mga minamahal. Pag may trials ka, kasi pagka lahat, mga minamahal, ikaw ay nasa comfort zone. Wala ka nang alalahanin minsan. Hindi mo na alintala, napakahalaga ng presence sa mahal na Panginoon. Dahil wala ka namang alalahanin, pag uwi mo sa bahay, mga minamahal, everything, nandyan na lahat. Pero bakit minsan i-allow na yung magipit ka, yung matrials tayo? Na kung ano yung pinagdaanan natin, kasi it is a cycle of blessing and trials. Minsan sa pagpapala ka, minsan natatrials ka. Minsan sa trials, doon ka lalong magpakainit sa mahal na Panginoon. Amen? Mga kapatiran, mga minamahal, sabi nga doon sa ibang bansa, kung material, meron na silang magandang sweldo. May magandang kalagayan na sila. Pero yung mga kapatiran doon, matagal lang hindi nakakadalo, meron silang hinahanap-hanap sa puso nila. Yun po yung joy of the Holy Ghost. Amen. For the kingdom of God is not in meat and drink, but in righteousness and joy of the Holy Ghost. Yun ang mga minamahal, sinasabi na salita ng mahal na Panginoon. Pag meron tayong kakulungan, yun po mga minamahal, yung ating pong tamang relasyon sa ating mahal na Panginoon, yung lagi kang nauuhaw sa presence ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin kayang mabuhay kung tayo lang. Kung tayo lang. Kung wala ang mahal na Panginoon. Kaya nga mararamdaman mo mga minamahal, pag may trials ka, niyayakap ka ng mahal na Panginoon, mangungusap ang mahal na Panginoon, at sasabihin mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Dahil the more kang makaranas ng trials, lalong iparamdam sa iyo ng mahal na Panginoon, gaano kamahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong mag-alala. Tayong mga pagkatapos ng unos ng kalamidad, after the rain, the sun will shine again. Amen. Amen. Ang ating beloved parents in the Lord, sa kanilang buhay, nakita natin ang halimbawa na bago pagpalain ng napakalaking pagpapahala, sinubok mo lang sila ng ating mahal na Panginoon. Walang pambayad sa bahay, walang pambayad sa kuryente. Halos walang pambili ng pagkain. Naglalakad ang ating mahal na pastor, humahayo, nagbibigay ng mga trucks. Sumasakay sa jeep, sumasakay sa bus. Walang budget na iwan sa ating minamahal ginagalang ating mahal na pastora. Pag uwi, nililihan sila ng ating mahal na pastor. Paggising mga minamahal, dumidigay sila na animoy. Sila mga minamahal, sapat na nakakain, samantalang wala naman. Nilihans lamang sila ng ating beloved parents in the Lord. Nabuhay sa buong pananampalataya, buong pagtitiwala, pananalig ang ating minamahal, ginagalang ating mga magulang sa Panginoon. At pagkatapos ng unos ng pagsubok, binuhos ng mahal na Panginoon ang kanyang dakilang pangako, ang masaganang pagpapala, mga minamahal, sapagat iyan ang pangako ng dakilang Diyos. Pag magtiwala ka sa Kanya, hindi ka bibiguin ng mahal na Panginoon. Ngayon, sama na roon ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Mga beloved brethren, lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon bawat tumalima sa mga itinuro ng ating beloved parents in the Lord. Karamihang maririnig mo, mga beloved brethren, from trials, sila po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon.
At minsan kahit nasa malaki ng pagpapala, meron pa rin trials na darating. Sapagkat ang pag-iisip ng mahal na Panginoon ay hindi natin pag-iisip. But one thing we know, all things work together for good to them that love God. Ipalakpak natin ang ating mga kamay para sa ating mahal na Panginoon. Makita natin, mga minamahal, sa Old Testament. Ano po? Kung paano po sinubok ng mahal na Panginoon si Joseph. He is one among the 12 children, mga minamahal, ni Jacob. At siya po, mga minamahal, ay labis na minamahal ni Jacob na kanyang mahal na ama. Pero dumating ang pagkakataon, pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid. Siya po, mga minamahal, ay ipinagbili po ng 20 pieces of silver, Genesis 37 verse 28. Pinagbili po siya sa mga Midianites, mga minamahal na mga merchandisers, at dinala po siya sa lugar po ng Egypt at kinuha po siya, mga minamahal, ni Potiphar na pinaka-chief captain guard ng Egypt ni King Pharaoh. Si Joseph, mga minamahal, dinala po sa Egypt at naging servant siya. Hanggang siya, mga minamahal, ay ipinabalinggo, kinulong po siya, mga minamahal. Naging prisoner. Pero kahit kailan, mga minamahal, hindi nagtanim ng anumang hinanakit si Joseph sa kanyang mga kapatid na pinagkaisahan siyang ibinenta ng 20 pirasong pilak. Ang nasa isip niya, kung paano siyang hinubog ng kanyang mga magulang, meron silang totoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat. And one day, yung servant, yung prisoner, ay naging governor sa Egypt. At sa panahon, mga minamahal, na ang kagutom ay lumagana for 7 years, walang ibang pagkain na makukuhanan kundi sa lugar ng Egypt, kung saan naroroon na pinaka-ruler ng panahon na yon, na governor, mga minamahal, si Joseph. Nung dumating yung mga kapatid niya, mga minamahal, ang sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, nakita niya ang kanilang kaawa-awang kalagayan. Nakapila sila sa maraming mga tao, mga minamahal, na kukuha ng mga pagkain. Hirap na hirap ang kanilang kalagayan nung panahon na yon. Alam niyo, mga minamahal, kung nabasa natin yung kasaysayan ng buhay ni Joseph, paulit-ulit ka, mga minamahal, na maaalala mo na mayroong totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kaya kang hanguin ng mahal na Panginoon kahit walang-wala ka. Kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay natin, pinakamahigpit na trials ng buhay natin, mga minamahal, nariyan ang mahal na Panginoon, totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nung nagpakilala na si Joseph na mga lahat ng kapatid niya, maminamahal, nakasuot siya, mga minamahal, ng governor, nasa kanyang, maminamahal, yung kapangyarihan na ibinigay, pinagkatiwala ni King Pharaoh. Ang sabi ng Genesis 50, verse 20 to verse 21, maminamahal. Amen. Ito po sinasabi sa Genesis, kabanatang 50, at ang matalata ay 20 at 21. At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iniligtas ang buhay ng maraming tao. 21, kaya nga huwag kayong matakot. Aking papakanin kayo at ang inyong mga bata. At kaniyang inaliw sila at kaniyang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob. Amen. Everybody shout, Amen. Maminamahal. Mababasa natin ang napakahalaga na aral na sinasabi ng salita ng mahal na Panginoon. Na dinala ng mahal na Panginoon si Joseph sa Egypt during the time of famine. Sapagat yung time of plenteous years
7 years ay natapos na po. Ayon po sa interpretation ni Joseph sa panaginip ni Haring Paraon. At nung dumating na po yung 7 taon ng kagutom, because the first is the 7 years of harvest, plenty harvest, nakapag-imbak sila ng napakaraming mga minamahal, mga inani, para maihanda sa panahon ng kagutom. Kaya sabi rito, mga minamahal, but as for you, you thought evil against me. Ito yung panahon, mga minamahal, na pinagkaisahan nila si Joseph, na ibinenta sa 20 pirasong pilak, at sinabi sa kanilang amang si Jacob na si Joseph ay nilapa ng mabangis na hayop. Kaya siya, mga minamahal, ay namatay. Ipinamalita sa kanilang amang si Jacob. Ngunit nagulat sila sapagkat si Joseph ay buhay na buhay. Amen. But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good. Tingnan niyo po. Yung ginawa nilang masama kay Joseph, ginawang mabuti ng mahal na Panginoon. To bring to pass as it is this day, to save much people alive. Now, therefore, fear ye not, I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. Amen? Wala siyang anumang sinumbat sa kanyang mga kapatid, mga minamahal. Amen? Mabuti pa rin ang iginanti niya, mga minamahal, at doon sa mga gumawa ng mabuti, mga minamahal, they are worthy to be blessed by the Lord. Sila po ang karapat-dapat na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya kung sa panahon ng pagpapala, meron kang tinulungan, meron kang nagawa ng mabuti, at sa panahon na na-trials tayo, mga minamahal, alam yan ng mahal na Panginoon. Hindi yan nalilimutan ng mahal na Panginoon. Every good things that we are doing, mga minamahal, for our neighbors, for our fellow believers, for the ministry, hindi yan nalilimutan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sa panahon na yon, ang sabi ni Joseph, dinala ko ng Diyos sa lugar na to para magligtas ng maraming buhay. Amen. Ang gospel ng mahal na Panginoon, ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, na dinadala ng ating beloved honorable parents in the Lord, ito ang totoong ebanghelyo na nagliligtas ng maraming buhay. Everybody shout, Amen. Everybody shout, praise the Lord. At tayo, mga minamahal, ay bahagi na lamang, inaanin na lamang natin yung kanilang pinagpagalan. Yung mga sakripisyo for many years of fasting and prayers ng ating beloved honorable parents in the Lord, inaani na lamang natin ito sa ating panahon. Kaya tayo, mga minamahal, dumaranas pa ng trials. Lalo tayo nagpapatuloy. Lalo tayo nagpapakainit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi ka lamang active sa church, kundi on fire with the Lord. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Gawin natin lahat. Kapag ikaw ay kinausap ng mahal na Panginoon, may pangungusap ang ating mahal na Panginoon kung saan tayo gagamitin ng Diyos. Ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. It is in the divine will of our loving God. Sapagat kapag ikaw ay nanatili, nagtitiwala sa mahal na Panginoon, hindi ka bibiguin ng mahal na Panginoon katulad ni Joseph. Sa panahon na yan, natakot ang kanyang mga kapatid. Sabi ni Joseph, huwag kayong matakot. Kung ginawaan niyo ako ng masama, gagawan ko kayo ng mabuti. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya, it is a cycle of life. May trials, may blessing. Ang mahalaga, hindi ka lalayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Mananatili ang iyong matapat at totoong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Kahit may trials na pinakamabigat. After the storm, the sun will shine again. Maminamahal, basahin natin. Ito ang gagawin ng ating mahal na Panginoon sa atin.
Job 23 verse 10 at last verse, ito yung promise ng mahal na Panginoon. James 1 verse 12. Dito po sa aklat ni Job, ang kabanata ay 23 at ang talata ay 10. Ito po ang sinasabi. Ngunit nalalaman niya ang daan ng aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Amen. Yes, glory to God. Amen. God bless you po. Uno at ang talata ay 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Napakagandang pangako ng dakilang Diyos sa atin. Ano po, mga minamahal? Ang sabi ng Bible, when the Lord tried us, but He knoweth the way that I take. When He had tried me, I shall come forth as gold. Kapag nalagpasan natin ang mga trials na yan, mga minamahal, lalabas tayong mas maningning pa sa ginto, mga minamahal. Ang ating pananampalataya, mas lalo tayo, mga minamahal, mag-grow sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Trials happen for a good reason. And it comes from all the good things that God has planned for each and every one. Kaya nga ang promise ng mahal na Panginoon, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Kapag siya'y nasubok, maminamahal, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. The crown of life, maminamahal, are for those believers that endure trials, temptations, that they, maminamahal, serve the Lord with all their heart, with all their might, faithfully, kahit sinusubok ka. Luluha ka sa presensya ng mahal na Panginoon. Papasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo, mga minamahal, ay mga tinawag na mga anak ng mahal na Panginoon, mga mananagumpay na mga Kristiyano, at mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. I-focus natin ang ating isipan sa mahal na Panginoon. We have a great Master, a great God that knows everything. Sa panahon ng unos, magtitiwala tayo, mananalig sa mahal na Panginoon. And the Lord God will make His plan for our good. Aayusin ng mahal na Panginoon ang lahat. Magtiwala lamang tayo at manalig sa Kanya. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, Brother Carlo, Brother Jason, para ano yung ating altar call. Bilis lang po. Mga sisters na nakakaalam po nung kanta natin at brothers po, para maayos po yung ating altar call. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon, sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Out on the waters, the storm raging high, the waters around them were troubled that night. Sa lahat po ng mga naririto, mga minamahal, dami natin ang presence po ng mahal na Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah! 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 And He spoke the words, and the waves all stood still. Even the water, they obeyed His will.
I just remember that He lives deep inside. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He says always near? Hindi tayo pababayaan ng mahal ng mga kailanman naman na ginagawa. Na pinagkatiwalaan natin ang ating pananampalataya. Mula ng simula hanggang sa mga sandaling ito, hindi nagbabago ang pangako ng nakilang Diyos. We read in the Bible how He walked with them, brought life to the darkness when the way grew so dim. How great it would be to have a step leading mine and to walk with the Master all of the time. So when trials come and death is so nigh, I just search for the Master instead of being there all the time. And when I'm in trouble and my body is in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He says always near? He lives in my heart, and He is when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He says always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. And He spoke the word, and the wind stood still. Even the waters, they obey His will. And He conquered storms just like He will mine. If I just remember that He lives deep inside. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He says always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I why should I fear when the very same Jesus He says always that He lives in my heart, and He lives when I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He says always near? He lives in my heart, and He hears
passes by. Sama-sama po natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Lilipas ang pagsubok. Matatapos ang unos. Sisikat ang umagang maningning at maliwanag sa mga Kristiyanong punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagtitiwala, pananalig at pananampalataya sa ating mga pangyarihang Diyos. We shall come forth shining brighter than gold. Ganyan kabuti ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ipalakpak natin ang ating mga kamay sa ating mahal na Panginoon. Pinakamataas sa pasasalamat, pagpupuri, pagdakila ay sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody shout, praise the Lord. Glory to God. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Napakatamis ang presensya ng mahal na Panginoon. Halos ayaw na nating matapos ang oras na ito. Napakabuti ng Diyos. Kahit nasa trials tayo, mabubuting bagay ang gagawin ng Diyos sa ating lahat na makapagpatatag ng ating pananampalataya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, tayo pong lahat ay darako sa ating mga panalangin, ng ating mga pangangailangan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga sandali pong ito, tayong lahat ay magkaisa po. Maminamahal, magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin for our mass healing and prayer for the sick. Kung meron po tayong karamdaman, meron tayong problema, meron po kayong mga loved ones, mga pangailangan, mga prayer requests. Tayong lahat ay magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng mga beloved webcast viewers sa mampanig ng buong mundo. Maminamahal, our God is a God that answers our prayers. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Ang isang kamay ko saan naroroon ang ating karamdaman. Kung meron po tayong karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, goiter, maminamahal, pneumonia, anumang karamdaman, rebuke natin in the mighty name of Jesus. Tayong lahat ay magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Opo dakila, mapagpala, makapangyarihan naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga sandali pong ito. Sa pangkalatang panalangin ng aming minamahal, ginagalang aming mahal na pastor, kahabagan mo kami, patawarin mahal na Panginoon. Sa mga kami nagkulang, nagkamalit, nagkasala, O Diyos, ang iyong mga anak na may mga pangailangan, lahat po ng kalang mga prayer requests, kalang karamdaman, pagalingin mo. Ang mga nangihina nilang katawan ay palakasin mo, mahal na Panginoon. Lahat ng mga patiran, O Diyos, na maranas sa bigat ng pagsubok, patatagin ang bawat isa. Pangawa ka matibay kasi yung nalalapit na dakilang araw ng iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Araw-araw po namin panalangin para sa buong family ng aming beloved honorable parents in the Lord, beloved Almeda children, grandchildren, children-in-law, great-grandchildren, aming minamahal, ginagalang malapastor, ibayong kalakasan araw-araw, lang pong beloved ati, tuloy-tuloy na recovery. Pagkalo mo, mahal na Panginoon, lahat ng mga pagpapala, lahat ng mga tagumpay ng mga krusada, mahal na pangkaligtasan ng maraming kaluluwa sa mga oras na ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, high blood, all infirmities. That's out in the mighty name of Jesus. Infirmity, sickness, in Jesus' name, be blessed and be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Tayong lahat ay tumayo. At bilang pasasalamat po sa ating pinakamahal na Panginoon, sama-sama po nating isisigaw ang 3 beses. Hallelujah, praise the Lord from the top of our voices po. 3 times nating isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah,
Praise the Lord. Glory, glory to God. Lahat po ng kapurihan, pinakamataas sa pasasalamat, pagluluwalhati, pagdakila, at pagsambay sa ating pinakamahal na Panginoong Yesus po lamang, mga minamahal. God bless you all po. A blessed Wednesday service po, mga minamahal sa atin pong lahat. Ang mahal na Panginoon po ang patuloy na magpala sa atin sa oras na ito, sa napakatamis sa presensya na ipinadama ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pasasalamat at pagpaparangal, pagdakila ay sa ating pinakamahal na Panginoong Yesus po lamang. Narito po tayo sa ating mga announcement. Bigyan natin pagkakataon sa ating beloved Brother Jose Revilla, beloved co-preacher. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preachers, mas paktuon sa salita ng Diyos. Natin pong napakinggan, mga minamahal, sa gabing ito. At bago po tayo sa ating pong mga announcement, mga minamahal, tayo po muna ikukuha natin pong special offering, yung ating pong special offering, mga minamahal, ating pong patuloy na ginagamit sa ating pagpapatayo na ating pong bahay-sambahan sa lugar na ito. At narito po ating pong pinapidrito na address sa panalangin po ng ating pong special offering. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Ating pong itakas ang ating pong may pagkakaloob. Mabasbasan ng Diyos, ipanalangin ang ibang lingkod. Hallelujah! Mapagpalang Diyos amang banal, ang alpatang omega, ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po ang iyong mga anak sa dako ng pagbibigay ng aming special love offering. Hallelujah! Aming special vows and pledges para sa church construction dito po sa dako ng Pampanga outstation. Hallelujah. Tunay, hallelujah. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Lalo bang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Giving is receiving. And hallelujah, basbasan mo po ang aming mga kapatirang bukas palad, walang sawang nagkakaloob. At ibalik mo po ng higit pa sa aming inaasawan na kami makibalikat sa iba na nagawain. Hallelujah! Hindi walang kalugihan man ang pagpapala sa ating lahat kung tayo magkakaisa. Hallelujah! At nandyan mga minamahal, lalo pang hallelujah, sa pangunang panalangin ng ating minamahal, kinakalang na mahal na pastor. In the mighty name of Jesus, Amen! Sa ating pong mga announcement, mga minamahal, patuloy po ang ating pong pananambahan sa dakong ito, araw po ng Bernes, ating overnight prayer.
Tayo po mag-upisa ng alas 7 po ng gabi. Ito po natatapos ng alas 2 po na Sabado na madaling araw at araw po ng linggo. Ating Sunday service mga minamahal. Tayo po nag-upisa ng alas 9 ng umaga. Ito po ay natatapos ng alas 3 po ng hapon. At araw po ng Miyerkules, katulad po kanina, tayo po nag-upisa ng alas 3 po ng hapon. Ito po ay natatapos na ganito pong oras mga minamahal. Alas 7 po ng gabi po rin po ating pinakamamahal na Pinoon. At mayroon po tayong lihans, sa nais magpalihans. Kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo mailihans na ating pong mga beloved prayer warrior. At sa mayroon pong mga katanungan mga minamahal, mayroon po tayong counseling. Kayo lamang po ay lumapit sa ating preachers area o kaya po sa ating pong beloved sister information. At sa ating pag-uwi, mag-ingat po tayong lahat mga minamahal at medyo madilim na po. Mabibilis po ang mga sakyan sa highway. Mag-ingat po tayo at huwag po tayo basta-basta tatawid mga minamahal. Hintayin po natin na tayo po ay alalayan ng ating pong mga beloved Marshall mga minamahal. At kung wala na pong daragdag ng mga announcement, tayo po mga minamahal ay sama-samang tumayo. At tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pananambahan sa habang ito. At narito po ating pong retired Colonel Ricardo Capalad para sa ating pong closing prayer, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal. Labay na praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, mapagpalang Ama sa langit, sa matamis at makapangyarihang Panginoon Sus. Sa ulat panalangin ng Malapastol Banglista Wildista Dalamada. Narito po kami, Mala Panginoon. Taos pusong nagpapasalamat sa iyo sa matagumpay na midweek service. Hallelujah. Salamat po sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain mula po sa pag-aawitan ng joyful at solemn song. Sa mga buhay na patutuo na patuloy naghahayag ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po, Mala Panginoon, sa pag-aawitan ng mga beloved prayers. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, lalo't higit ang mga kapatid na patuloy na nagkakalubset, nagtatapat sa ikalalago ng banal na gawain ito. Mala Panginoon, salamat po sa iyong banal na Santong Espiritu. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, hallelujah. Maraming salamat po, Mala Panginoon, sa mga banal na salita na aming natutunan ngayong gabing ito. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, hallelujah, kung paano mo po kami dinakong payapa at tahimik at may proteksyon sa lugar na ito. Hallelujah. Ganun din po ang paghatid mo sa aming mga kanya-kanyang tahanan, taglay ang iyong pag-ibig. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung magkamayan. Tanda natin pag-ibigan sa ating pong pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.